Maaaring may nakatira sa loob nito at susuriin ko ito para makita kung anong kakaibang bagay ang maaari nating makuha mula rito. Para magawa yon, maglalagay kami ng mga bitag at iiwanan namin ito ng 24 na oras para mahuli ang anumang dadaan dito. Di lang itong imbornal ang susuriin natin ngayon. May 4 na imbornal dito, bawat isa may sariling kakaibang isda sa loob. Kaya nagdala ako ng iba't ibang bitag para mailagay natin sa bawat imbornal. Maglalagay tayo ng bitag para sa isda dito at sa maliit na imbornal na ito. Dahil maliit ito, gumawa ako ng maliit na bitag para sa isda. Maglalagay tayo ng bitag sa imbornal, pero kailangan ko ng mas malaki pa. Nakakatakot kasi 30 talampakan ang lalim nito, kaya pwedeng may kung ano sa loob. At ang ika-4 at huling imbornal ay narito. At kilala ito na may mga dambuhalang isda sa loob. Bago maglagay ng bitag, gagamitin muna natin ang mga lambat na dala ko para makita ang mahuhuli. Magsisimula tayo sa pinakamaliit na imbornal. May lambat at timba tayo na puno ng tubig dito. Ilubog natin ang lambat at tingnan kung ano ang mahuhuli natin. Ayokong ipasok ang kamay ko dyan. Nakakatakot. Diyos ko, hindi mahaba ang lambat ko. Kapos siya. Kailangan kong ilubog ang braso ko sa napakaduming tubig. Diyos ko, ang dumi. Uy, may nahuli agad akong isda. Tingnan niyo yan. Maliit na tilapia. Nakahuli tayo ng unang isda mula sa imbornal ngayon, pero tilapia lang siya. Ayaw natin sa kanya. Ibalik natin siya sa imbornal. Pare, hanapin na natin yung kakaibang isda. Balik tayo doon. Kailangan kong ipasok ang braso ko para maabot ang ilalim. Baka nandoon ang mga isda. Diyos ko, ang baho sa loob. This na yung malaki tong isda. Tignan nyo mga pare, may nahuli tayong malaki. Ay nako, isa na namang tilapia. Grabe, seryoso ba to? Spotted tilapia ito. Mas astig sila pero hindi ito ang hinahanap natin. Ibabalik na lang natin siya. Sige pare, grabe ano yun? Yak, parang alien na huli ko. Tignan nyo, ano ba ito? Mukhang alien, di ba mga pare? Kung alam nyo kung ano yan, sabihin nyo sa comments. Pero yak, gumalaw pa siya. Ay, may nahawakan ako. Pero may huli tayong isda, tignan nyo. Grabe, baby Oscar yan. Unang astig na isda natin ngayon. Maliit na baby Oscar yan. Ang ganda ng kulay niya. Itatabi natin tong isdang to. Ayan, ilalagay ko na siya sa keeper bucket. Ayos! Unang huli ngayong araw. Tuloy lang at baka makahuli pa tayo. Sobrang dumi ng imbornal. Tingnan nyo ang tubig. Di natin alam kung ano pa ang laman nito. Ang ganda ng huli mga tol. Tingnan nyo, napakalaking sun catfish. Ang lupit ng isdang to. Sige, ilagay natin siya sa timba bago siya tumalon. Balik tayo doon. Ay, may malaki. Oh, nakuha natin. Grabe. 2 isda ang nakuha natin. 3 pala. Hindi ako makapaniwala. Ang lupit ng lambat na to. Tignan nyo to mga tol. May nahuli tayong batang spotted tilapia at blue tilapia. Pareho nating ibabalik. Baka magkapareho lang sila. Exotic ito kaya siguradong iuuwi natin. Oscar yan. Mas malaki siya kaysa sa batang nahuli kanina. Baka ito ang magulang nung isa. Mga tol, nangingisda tayo sa imbornal pero mas mahirap ngayon. Dahil sa malakas na ulan. Mataas ang tubig kaya hindi ko maabot ang ilalim. Baka kailangan nating umasa sa maliit na bitag para makahuli ng isda. Tuloy lang tayo sa paglalambat at tignan kung anong mahuhuli pa. Iikot tayo sa buong paligid. Tara na, Diyos ko, ano yun? Ay hindi pwede. Ay hindi, nakatakas siya. Nawalan tayo nun. Nakita mo ba yung isda at kulay niya? Wala akong alam kung ano yun. Kung nakita nyo mag-comment sa ibaba. Susubukan pa rin nating hulihin at alamin kung ano yun. Diyos ko, ang laki ng isda. Tilapia pala. Malaking tilapia yan. Anong ginagawa mo dyan, pare? Ayaw ka namin ngayon. Nakakabaliw kung gaano karaming isda ang nakuha namin sa imbornal. Siguro nagtatanong din kayo kung paano sila napunta roon. Sa takip ng imbornal, nakasulat na dumadaloy ito sa mga daluyan ng tubig. Ibig sabihin ay nakakonekta ito sa, halimbawa, isang kanal o kung saan man. At ang mga isda sa kanal ay maaaring pumasok sa imbornal. At pagkatapos ay matrap sila doon. Tingnan mo, may isda sa ibabaw. Halika, mahuhuli ko kaya. Diyos ko, tilapia na naman. Sana hindi ako magkasakit dito. Pinakamaganda kong huli ngayon, ang galing. Ano ba to? Grabe teka, ano tong bagay na to? Ano ka ba talaga? Ano ba to? Hindi ko pa nakita ang ganitong isda sa buong buhay ko. Ang kakaiba ng itsura niya. Grabe, tingnan nyo tong isda. Hinila namin mula sa imbornal, parang alien talaga. Wala akong alam kung ano to. Di pa ako nakakakita ng ganito. Alagaan natin siya. Sobrang kakaiba ito. Kailangan namin ng tulong nyo para makilala kung anong isda ang nahuli namin. Tingnan nyo, kakaiba talaga itsura niya. Yuck! Ilalagay muna natin siya sa timba, tapos maghahagis pa tayo ng lambat sa imbornal para makahuli ng ibang isda. Ay, ano ba yan? Ano yon? Sandali, ano?
Anong nahuli natin? May nakadikit sa ilalim. Kung alam nyo, sabihin nyo sa akin. Uy, nakita nyo? Nakuha natin siya. 2 isda. Maliit na tilapia ang nahuli natin sa lambat. Ibabalik natin siya sa tubig. Pero itong isa, tingin ko Jack Dempsey yan. Oo, Jack Dempsey yan. Isa yan sa mga paborito kong shitchlid na hulihin. Ang gaganda ng mga to, astig. Ilalagay natin sa keeper bucket. Tignan nyo itong butas na nagawa natin. May 5 isda na doon. Kasama na ang isang misteryosong isda na hindi ko alam kung ano. Maganda ang simula natin, guys. May 3 pa tayong imburnal. Mangingisda pa tayo, kaya lilipat na tayo sa pangalawa at magsisimula magsala. Bago gawin yon, lalagyan muna natin ng pain ang bitag at ibababa sa isda. Heto na ang lumang cat food. Konti lang kailangan natin. Maliit lang itong bitag. Ibababa na natin. Tingnan nyo, may isda sa tabi. Ayun na ang una nating bitag sa isda. Kukuha tayo ng mas mahabang lambat dahil mas malalim ang susunod na imburnal. Nandito na tayo at maraming isda rito. Nakikita ko na sila. Baka may kakaibang hayop dito. At kung meron man, mahuhuli natin yon. Ilagay na natin ang lambat. Sobrang lalim, di ko alam kung sapat ang haba nito. Diyos ko, tingnan mo dito. Yun ba ay batang pagong? Pagong nga ba yon? Nakuha kita. Astig mga pare. May nahuli tayong batang pagong dito sa binabahang lugar. Tuwing malakas ang ulan, umaapaw ang imburnal at dito dumadaloy lahat ng tubig. Kasama nito, nakakahuli tayo ng mga pagong at isda. Astig mga pare. Hindi ko alam kung itatago siya o ang batas sa pagong o kung anong klase siya. Kaya pabayaan na lang natin. Paalam, maliit na bata. Ayun, umalis na siya. Alam nyo mga pare, kung may pagong dito, baka may iba pang kakaibang bagay. Kaya, Diyos ko. Helen, mag-ingat kayo, baha na. Diyos ko, ito yung sinasabi ko mga pare. Ang taas ng tubig, umaapaw na palabas. Tignan nyo to, kukuha ba ako ng lambat? Sa tingin ko tamang oras na. Dumadaan ang mga isda sa imburnal ngayon. Dalhin natin ang lambat at tingnan kung makahuli tayo. Grabe ito, nakakatakot talaga. Pwede talagang may buhaya na biglang lumabas dito. Diyos ko, ang bigat nito. Uy, may nahuli tayong ulang. Tingnan nyo to, hindi rin ito yung ordinaryo, isa ito sa mga makukulay. Mga pare, ang daming makukulay na ulang dito. Aray, Diyos ko, kinurot ako ng malakas. Tingnan nyo daliri ko ngayon. Tinusok niya ang balat ko. Muntik na siyang makatakas. Ang ganda ng kulay ng crawfish, lalo na yung asul niyang mga sipit. Diyos ko, kalma lang. Di ba ako nakakakita ng ganito dati? May kulay purple siya. Itatabi natin to, ilalagay ko siya sa timba. Kita nyo, kalmado na ang tubig at wala nang pag-apaw. Di ko sure ang ibig sabihin nun, pero baka kaya mas marami ditong isda at ulang. Baka may mahuli tayong kakaiba. Ilalagay natin siya sa keeper bucket. May nahuli tayong ulang, tuloy lang tayo. Tingin ko, hindi sapat ang lambat ko para maabot ang ilalim dito. Sobrang lalim at nakakatakot. Oo, tingnan nyo to. Pwede ko pang pahabain ang lambat. Kailangan ko lang tanggalin ang tornilyo dito. Tingnan nyo. Nadoble lang ang haba. Dito dati nagtatapos ang lambat. Tingnan natin kung aabot sa ilalim ngayon. Oh, naabot na natin. Ay Diyos ko, ganun nga. Ay nandyan ang lambat natin. Ang daming putik sa loob. May isda dito, tingnan mo to. May nakuha tayo. Isa pang tilapia. Walang kakaiba pero ang astig tol. May lambat na tayo na abot sa ilalim ng imburnal. Lupit nun. Ayan na ang tilapia natin. Sige, ingat ka tol. Uy, ano yun? Tingnan mo dito. Ano kaya yun? Uy, astig yun ha. Wala akong ideya kung ano yun. Kung alam mo, sabihin mo sa comments. Pero siguradong ilalagay natin siya sa keeper bucket at iuuwi mamaya. Maliban na lang kung makatakas siya. Sige, ilagay natin siya sa timba. Pasok na. Tingnan mo tropa natin, ang dami na nating isda. Babalik tayo ulit. Sige, susubukan kong maglambat dito sa likod. Kasi kung may isda doon, malamang nasa mga sulok sila. Ayos ang lambat na yon. Grabe, nahulog lang siya. Delikado sana. Naipit pa. Ayun, nakuha na sa lambat natin. Sige, dagdagan pa ng putik. Ayos yan, ibig sabihin nasa ilalim na tayo. Baka may nahuli na tayo. Tingnan mo yan. Uy, si Awanita, hinawakan niya. May clown knife fish din doon. May maliit tayong kotse. Sige, umalis ka na. Ayaw ka namin. Pero tingnan nyo dito mga pare. Astig niyan. Maliit na clown knife fish yan. Nakahuli na rin kami ng ganito dati pero ang ganda nito. Sige, may dagdag na namang isda sa timba. Balik tayo mga pare, baka may mas malaki pa sa ilalim. Uy, may bula. Sana may nakuha tayo. Wala akong nakikita sa lambat na to. Naglambat ako sa imburnal, pero wala pa rin kaming nahuhuli. Parang nawala na lahat ng isda sa imburnal. Pero may naisip ako. Ang dapat nating gawin ngayon, mga pare, ay hintayin na umapaw ulit tong lugar na to. Nangyari yon kaya nadala lahat ng isda dito. Di ko alam kailan ulit mangyayari yon, pero dito muna tayo maghihintay.
At sana mas marami pang isda ang dumating. Oo, nangyayari na. Sige, kailangan nating samantalahin ang pagkakataong to at subukang makahuli ng maraming isda. Lahat ng isda galing na lang sa sapa o kanal. Di ko alam anong gagawin. Ang wild nito. Ibibigay mo na isda ako please. Ay tumigil na. Sige, ay bumababa na. Pinipigilan kayo. Grabe, may 2 isda tayo dito. Guys, naghintay tayo ng 30 minuto tapos 20 segundo lang nangyari. Pero tingnan mo, nakahuli tayo ng 2 isda dahil dito. Ano ba to? Grabe, tingnan mo to. Ang lalaki ng mga ngipin niya. Grabe. Tingnan mo yung kwago. Tinarak niya balat ko. Ang itsura ng isdang yan kakaiba. Wala akong alam kung ano yan. Aray, grabe. Aray. Kinakagat niya ba ako ko? Kinakagat niya ako ngayon? Kinakagat niya ako. Sobrang higpit ng kagat niya. Ayaw niya akong bitawan. Aray, grabe. Diyos ko. Tingnan mo. Ayos ka ba? Hindi, parang lahat kinakagat ako. Wala akong alam kung ano yon pero kakaiba itsura niyan. Tingnan mo, may isa pang isda, spotted tilapia ulit. Wala namang kakaiba, pakakawalan natin. May nahuli tayong astig na isda doon. Di ko alam kung ano, pero malalaki ang ngipin at sobrang agresibo. Tingnan mo. Kamukha niya ang gar pero may kakaibang ngipin. Sige mga pare, magtatapon pa tayo ng lambat dito. Baka may nadalang mas maraming isda dito dahil sa baha. Subukan natin kung makahuli pa tayo. Sige, subukan ulit natin. Ibaba natin tapos hihilahin pataas. Tingnan kung may nakuha tayo. Puro putik lang nakuha natin. Pero teka, may pula pa. Lucas, ano ba yan? Diyos ko. Oo, napakalaking Oscar niyan. Ang ganda rin. Tingnan mo yung pulang kulay sa kanya. Ang gandang Oscar niyan. Parang may nakuha pa tayong iba. Ano yun? Diyos ko, seryoso. Malamang ito rin yung nakuha natin ng 3 beses. Umalis ka na. Sige pare, tingnan mo. 2 malalaking Oscar at 1 batang Oscar. Parang maliit na hukbong Oscar tayo. Nagiging mahirap ng humuli ng isda sa Imbornal gamit ang lambat. May dala akong bitag. Lalagyan natin ng pain at ibababa natin doon. Iwan natin ito dito ng 24 na oras. Excited talaga ako. Kung tuloy-tuloy ang pag-apaw, tuloy din ang pasok ng isda. Dapat marami tayong mahuli sa bitag. Tara na, nailagay na natin ang bandila ng tilapia. Diyos ko, napunta yung kata sa binti ko. Tignan mo to, Diyos ko, parang masusuka ako. Ang baho talaga. Alam nyo ba, kapag mabaho gusto ng isda, ilagay na natin ang fish trap sa Imbornal. Tara mga pare, kulang pala ang haba ng tali natin para umabot sa ilalim. Pero ayos lang yan. Gumawa lang tayo ng loop sa paligid ng takip ng Imbornal at itali para hindi gagalaw ang fish trap. Simple lang. Mga tol, may 2 fish trap na tayong nakalagay at may 2 pang Imbornal na pwedeng gamitin. Yung susunod nating pupuntahan ay kasalukuyang binabaha. Baka di mo makita, pero panoorin mo paano nawala ang lambat ko. Ayan ang butas tapos nawala na. Malalim ito. Hindi kasing lalim ng isa, pero malalim pa rin talaga. Oo nga, oh Diyos ko, grabe. Halos mahulog ako. Tingnan natin kung may nahuli tayo. Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Sa unang lambat pa lang, may nahuli na tayong itim na ghost knife. Nakahuli na rin kami nito dati. Malaki talaga yan. Ang lupit ng simula natin dito sa Imbornal na to. Ang astig nun. Kukunin ko yung timba para ilagay natin siya doon. Ang galing nun. Tingnan nyo kung gaano kaastig yung isda na yan. Marunong talagang lumangoy pa atras ang mga isdang to. Ayan na siya. Ang astig talaga. Grabe. Halos mahulog na naman ako. Nakakatakot ang Imbornal kasi ang labo ng tubig, di mo makita yung butas. O, tingnan mo yan. Grabe. Mayan chichlid yan, hindi natin gusto. Ibalik na lang. Parang basura, may laman pang bote. Itapon natin. Mga tol, huwag magkalat. Tara na. Grabe. Paano ko nagagawa to? Tuwing ginagawa ko to, dito lang ako sa gilid. Di na talaga ako lalapit ulit sa Imbornal na yon. Sige na, bigyan mo naman ako ng maganda. Oh, ano yon? Uy, ano yon? Ano ba yan? Isa na namang kakaibang isda yan, mga tol. Wala akong alam dyan. Di ko pa yan nakita kahit kailan. Ano nakuha natin? Wild yon, mga tol, di ba? Kamukha niya yung isa pang isda na nahuli natin. Di ba? Pareho pati palikpik at buntot nila. Astig, mga tol. Di ko alam kung ano sila. Kung alam nyo, magkomento sa ibaba. Astig yun. Isa na namang isda na di ko pa nahuhuli dito sa Imbornal. Babalik tayo roon, maglalagay ng lambat at titingnan kung makakahuli pa ng isda. Tara na. Sumpa ako, di ko sinasadya to. Mga pare, tapos na ako. Kukunin ko na lang yung bitag ng isda at ibababa doon. Kung maglalambat pa ako rito, baka mapunta rin ako sa Imbornal. Ayos mga pare, nalagyan na ng pain ng bitag. Sigurado akong marami tayong mahuhuli dahil marami sa ilalim. Ibababa na natin ito. Heto ang lubid, ikakabit natin dito para di mawala ang bitag. Ayos na, di na ito mawawala.
Mga pare, ito na ang huling imbornal na pupuntahan natin ngayon. Kailangan natin ng crowbar kasi sobrang bigat buksan. Sana gumana ito. 3, 2, 1. Diyos ko, grabe. Nagawa natin, nabuksan natin. Diyos ko, tingnan mo kung gaano kadumi ang tubig ngayon. Dati, malinaw ang tubig kaya kita pa namin ang loob. Pero ngayon, wala na kaming makita. Ngayon, malaking misteryo talaga ito. Nadiskubre namin ang imbornal noong huli kaming nag-shoot dito. At may nahuli kaming kakaibang isda doon. Excited akong ilagay ang lambat at bitag ng isda doon. Hindi natin alam kung ano ang mahuhuli. Nakakatakot talaga, Diyos ko. Kailangan kong pahabain ang lambat kasi malalim doon. Naabot na natin ang ilalim. Tignan mo mula sa kaliwang kamay ko hanggang dulo ng lambat. Sobrang lalim ng imbornal na yan, nakakatakot. Baka may nabubuhay pa doon, kaya subukan nating mahuli sila. Sige, grabe, ang hirap hulihin itong isa. Ay, grabe. Oh, may nahuli talaga tayo. Sa tingin ko tilapia ito pero sobrang excited ako. Ibabalik natin ang tilapia. Sana next time mas kakaiba ang mahuli. Tara pare, subukan ulit natin dito kung saan nahuli yung huling isda. Susubukan ko dito sa kabila. Tingnan natin kung may mahuhuli dito. Grabe, ang lalim pala dito. Ayun, nakikita ko na yung lambat natin. Ayun na, grabe. Ano yon? Tignan mo. Naipit sa puno. Bitawan mo. Grabe, may nakuha tayo. Isang baby. Play ko. Hindi rin normal yan. Tingnan mo yung mga tuldok niya. Grabe talaga. Kakaiba siya pati pakiramdam niya. May mga tinik siya. Ang kakaiba ng itsura ng play ko na to. Kung alam nyo kung anong klase ito, sabihin nyo sa comments. Itabi muna natin siya. Ayan, umalis na siya. Tignan mo dito. Ano yon? Mukha siyang black ghost knife pero parang brown siya. Hindi ko pa yan nakita dati. Mga pare, ito ang black ghost knife fish. Ito ang nahuli natin ngayon. Magkamukha sila pero magkaiba ang kulay. Astig! Hindi ko pa yan nakita noon. Siguradong itatabi natin sila. Ayan na sila mga pare. Ang daming kakaiba sa imbornal, kaya ulitin pa nating isalpak ang lambat. Tapos lalagyan natin ng pain ang huling pain. Ibababa natin yun doon. Babalik tayo dito bukas. Titingnan natin lahat ng 4 na fish trap. Sigurado akong makakahuli tayo ng maraming kakaibang isda. Tingnan natin kung may mahuhuli tayo sa lambat. Wala kaming nahuhuli. Nakakainis kasi kitang-kita ko ang mga isda sa imbornal. Mga pare, may grupo ng isda sa likod na kaliwang sulok, susubukan kong hulihin. Ang hirap dito, ang bibilis nila. Sige, may nakuha tayo. Mukhang may pag-asa, 2 pala nakuha natin. Nakuha natin sila. 10 minuto na kaming naglalambat dito. At kita namin ang maraming isda sa loob gamit ang ilaw. Kapag nilalambat ko sila, agad silang lumalayo. Pero ayan, may 2 tayo. Malalaking convict chichlid. Sa tingin ko, hoplo catfish ito. 2 astig na isda para sa aquarium. Ilalagay natin sa timba. Tingnan nyo yung butas na nagawa natin. Nakakuha tayo ng sandamakmak na isda, kasama na yung mga isda na ngayon ko lang nakita. At gusto ko pang magpatuloy. Palubog na ang araw, kaya ilagay na natin ang ika-4 na bitag ng isda sa imbornal. Lagyan na natin ng pain. Sige, tingnan nyo to. Dahil sobrang lalim ng imbornal at walang sapat na lubid, gagamitin natin ang pamingwit na nakatali sa bitag ng isda. Sige, ilagay na ang pain. May maganda tayong tilapia. Ayos, mukhang maganda to mga pare, bagong bitag pa. Malalaman natin kung gagana ito. Sige po, ibaba na natin sa gitna. Ayan, bumababa na. Grabe, tingnan na nyo, bumababa pa rin. Nasa ilalim na tayo. Ayos mga pare, naayos na ang ika-4 at huling bitag ng isda. Lupit nito, di ako makapaghintay na bumalik dito bukas at makita kung ano ang nahuli natin. Kita-kits mamaya, habang inaayos ko ang pamalo at kinukuha ang gamit ko, ito ang nangyari. Ano ba yan? Felon, ano? Diyos ko, ano ba iyan? Sandali, nasaan na ang pamalo? Anong nangyari? Ellen? Diyos ko, anong nangyari? Hindi ko alam. Sandali, nagre-record pa rin ang camera. May humila ng pamingwit papasok. Sa tingin ko, anong nangyari? Kukunin ko sana. Pinupulot ko ang gamit nang marinig kong nahulog ang pamingwit sa imbornal. Paano nangyari yon? Buong pamingwit? Oh, nalilito ako ngayon. Naka-record pa ito. Sige, papanoorin ko ulit yung footage. Mukhang nakuha natin. Pinanood lang namin ulit yung GoPro footage. Pagkatapos kong ilapag ang pamingwit at kukunin na ang gamit para mag-empake, biglang may humila ng pamingwit papunta sa imbornal. Hindi ko alam paano nangyari yon. Nandoon yung pamingwit at reel. Wala talaga akong ideya. Parang may paranormal na nangyari doon. Parang multo. Paano kung may kung anong nilalang doon sa ilalim na humila nun at tumakbo palayo? Alam mo yun? Kung di tayo naniniwala sa multo, yun lang ang opsyon. Gusto kong malaman kung ano yun, kaya alamin na natin ngayon. Kaya dinala ko ang mga bitag ko para sa malaking isda. Di ko planong gamitin ngayon, pero mukhang kailangan.
Sana hindi ito maagaw. Sige, papasok na sa bitag. Tali lang meron ako kaya tinali namin ito sa bitag ng isda. Ibababa na natin ito. Ayokong mawalan ulit ng bitag ngayong gabi. Sige, ayan na. Tingnan mo yan. Saktong-sakto ang pagkakalagay. Sige, ayan na. Tingnan mo, nakakatakot talaga. Tuloy-tuloy siyang bumababa. Ilagay na lang natin ang tali dito. Sige na ilagay na natin ang bitag para sa dambuhalang isda at malinaw na may halimaw sa ilalim na kumuha nito. Magkikita tayo ulit sa loob ng 24 na oras at sana walang kumuha sa bitag. Pero may balde na tayo na puno ng mga isda na nahuli na natin. Uuwi tayo para mailagay sila sa mga pond at aquarium ko. O mga pare, nakabalik na tayo sa bahay ko at dala natin ang balde na puno ng mga panatilihin. Simulan natin sa mystery pond at ilalagay si Hope na hito at batang Oscar dito. Ayan na sila. Nandito na tayo sa mini pond at marami tayong ilalagay na isda, kabilang ang knife fish. Alam ko na black ghost knife ito, pero di ko alam yung isa. Ayan, nailagay na sila sa pond at may dalawa pa tayong misteryosong isda na hindi ko talaga kilala. Umalis na yung isa pero ilalagay pa rin sila sa mini pond. Astig, parang dolphin ang itsura. Nasa fish room na tayo at may ilang maliliit na isda na ilalagay sa bagong tangke. Meron din tayong Playgo, pero di ko alam kung ano ito. At meron din tayong maliit na baby clown knife fish. Ilalagay natin siya sa bagong fish tank. Malaki na ang clown knife fish na yan at balang araw mapupunta rin siya sa predator pond. May iba pa tayong isda na ilalagay sa quarantine pond. Ayan na sila. May ilang Oscar at maliliit na hito lang ang nahuli nating isda sa ngayon. May 4 tayong fish trap na iiwan buong araw at excited na akong makita ang mahuhuli natin. Kita-kits tayo ulit pagkatapos ng 24 na oras. Sige mga pare, araw na ulit at 24 na oras na mula nang inilagay ang 4 na fish trap. Nandito tayo ngayon para tingnan ang nahuli natin. Sa tingin ko, dito tayo magsisimula sa pinakamaliit na fish trap. Ayun, nakikita ko na, lumulutang pala ngayon yung fish trap. Hindi ko alam kung okay yan, pero sige, nakuha na. Diyos ko, ang baho dito. Nakikita ko na. Ang baho. Bakit lumulutang ang fish trap natin? Yak, may pugad ba? Teka, ay hindi nga. Diyos ko, punong-puno yung fish trap ngayon. Grabe. Parang may 4 na klase ng isda doon. Puffer fish ba yon? Ang daming nahuli sa trap. Di ko alam ang nangyayari pero may balde tayong may malinis na tubig. Ilalabas na natin para makita kung ano ang nahuli sa loob. Tingnan mo, bubuksan lang at ibubuhos dito. Grabe, maliit na puffer fish pala yan. Sa tingin ko wala pa tayong puffer dito. May isa pa tayong maliit na isda, Oscar. Ang astig nun. 2 isda na yan dyan. May iba pa, nakita ko. Tingnan mo, palos ba yan? Bata pa. Hindi ako makapaniwala, fire eel pala. Ang astig. Yan na siguro ang pinakamaliit na fire eel na nakita ko. Umalis na siya. Meron pa bang iba? Mukhang yun na yun. Diyos ko. Ay oo. Ano yun? Snakehead ba yun? Teka pare, baka batang big mouth sleeper yan. Grabe, kung ganon. Ang astig ng isdang yan mga tol. Ilalagay na natin siya sa timba. 4 na isda ang nahuli natin sa bitag. Ang lupit nun. Lahat sila kakaiba at astig, kaya dadalhin natin pa uwi sa bahay ko. Wow, lupit ng simula ng gabi mga tol. Yung maliit na bitag, 4 agad na panalo. Ano nangyayari? Sige, takpan na natin ulit at tingnan ang pangalawang bitag kung may nahuli tayo doon. O mga tol, nandito na tayo sa pangalawang bitag sa imburnal. Sobrang lalim dito at kita ko na rin ang lubid natin. Kaya mukhang maganda ang simula. Ibig sabihin, nandoon pa ang bitag natin. Sana marami tayong nahuli. Alamin na natin, hawak na ang lubid. Ay, ang nakakatakot nito. Ano ba to? Diyos ko, naipit. Naipit ang bitag ng isda. Hindi gumagalaw. Ay, hindi maganda to. Ay, nakuha ko na. Umaangat na siya. Ayun, nandito na. Tingnan mo, nakuha ko na ang bitag. Grabe. Tingnan mo ang dami ng isda. Ang dami nating nahuli. Astig. Buksan natin at tingnan kung ano-ano sila. Grabe. Pagkabukas pa lang nakita ko agad ang 2 malalaking clown eye na isda. Ito yung mas maliit. Ang ganda niya tingnan. Mas maganda siya kaysa sa nahuli natin kahapon. Ayan na siya at ito ang pangalawa. Ang laki nito. Ang laki talaga ng gar dito. Kailangan ka naming ilabas pare at ibalik sa imburnal. Diyos ko! 2 Mayan chichlid. Ibabalik natin sila. Tingnan mo tilapia. Grabe, hindi ako makapaniwala. Hindi natin nilagay ang fish trap dito ng 24 na oras para sa mga chichlid at tilapia ko, kundi para dito. Tingnan mo yung green tear, ang laki. Pinakamalaki na nakita ko. Pati itong platito, ang laki din. Anong ginagawa niyo mga tol? Ang dami talagang isda sa fish trap na to. Ang astig! May nakuha pa tayo rito. Ano yon? Sa tingin ko Jack Dempsey ito. Oh, isa pang Jack Dempsey.
Pero may isa pa tayong isda dito at mukhang isang uri ng hito. Ano kaya yon? Grabe. Grabe. Nagwawala siya. Nagwawala siya. Ano ba yan mga tol? Mukha siyang walking catfish sa unang tingin. Pero marami na akong nahuling walking catfish noon. At siguradong hindi yan yon. Walang ganyang palikpik ang walking catfish. Hindi ko alam kung ano to pero itatabi natin. Oo, hindi yan walking catfish. Kung alam nyo to, comment lang. Ayun na para sa fish trap. Teka, tingnan nyo. Ang astig niyan. Nakahuli rin tayo ng ganito kahapon. Itatabi natin sila. Tingnan nyo yung timba ng mga nahuli mula sa dalawang pain. Grabe yan. May dalawa pa tayong natitira. Kaya punta na tayo sa pangatlong fish trap. Hindi ko makita dahil malabo ang tubig pero dapat nandyan lang sa ilalim. Hihilahin na natin. Nararamdaman ko na ang trap. Wala siyang sinasabit. Nasaan na? Ayun, kitang-kita ko na ang isda. Ano yun? Grabe pare. Punong-puno rin itong trap na to. 24 na oras na pain. Kung gusto nyong makahuli ng maraming isda, iwan nyo ang traps. Grabe, puno talaga dito. Hahanapin ko ang plyco at sana makahuli tayo ulit. Nahuli na natin dito dati. Grabe, ang ganda ng plyco na yan. Kukunin natin siya. Tignan mo, ang ganda ng mga ito. Lumayas ka, bumalik sa imbornal. Isa pang tilapia. Ang galing, iyan ang gusto natin. Ano yan? Ano yon? Grabe mga pare, tignan nyo itong plyco. Kamukha niya yung nahuli natin kahapon na maliit pero mas malaki ito. Siguradong itatabi natin siya. Ay, tingin ko chocolate chichlid yata yan. Tignan nyo itong chichlid. Grabe ang laki niyan. Tignan nyo. May nakuha tayong maliit na sinodontis. Gustong gusto namin ito kaya itinabi namin ng pinakamaganda. Mga pare, tingnan nyo. Yan ay tilapia. Oh, itatabi natin tong isda na to. Ilalagay natin siya sa keeper bucket. Ngayon, oras na para tingnan ng ika-4 at huling fish trap. Sana nandoon pa fish trap natin. Tara, tignan natin mga pare. Narito na tayo sa ika-4 na imbornal. Dapat nandoon ang fish trap natin. Sana hindi ito kinuha. Hawak ko na ang linya dito. Hihilahin ko ng kaunti, siguradong nakakabit pa. Mabigat lang. Sana hindi maputol. Mga pare, iaangat na natin ito. Ngayon na. Kabado ako. Ito ang monster fish trap natin, kaya kung may nahuli tayo dito, siguradong malaki. Grabe. May malaki talagang gumagalaw sa loob. Helen, nararamdaman mo? Oo, nanginginig kamay ko kasi may gumagalaw sa loob. Takot na takot ako. Diyos ko bro, gumalaw na ulit. Ayan na ang trap. Ano yun? Tingnan mo, may dilaw na isda sa loob. Nakuha ko na yung trap. Oo, grabe. Diyos ko, hindi pwede. Ano yun? May masama. Mga tol, tama ba nakikita ko? Oo, sigurado. Bibigyan ko kayo ng clue. Yung pangalawa sa huling video natin. May nahuli rin kami sa fish trap. Buhaya. O meron, sumpa ko. Tingnan mo, grabe, nandoon siya. Nakikita mo, di ba? May isda din doon. Naku, masama to. Sige, iaangat ko na ngayon. May buhaya sa bitag. Kung di nyo pa napanood ang pangalawa kong huling video, nag-24 na oras kami sa imbornal at nakahuli ng buhaya. Sa dulo ng video, mabigat ang nangyayari sa mga buhaya at bitag ng isda. Tingnan nyo, mas malaki ang isa kaysa sa isa pa. Parang doble ang laki. Sana maging mabait ka. Diyos ko, tingnan mo, Diyos ko po. Nakakatakot talaga yan. Helen. Sa totoo lang, di ko alam ang gagawin ko ngayon. Diyos ko. Inaatake niya yung isda ngayon. Nakita mo ba na kumagat siya? Hindi. Sige, ang sama nito. Helen, mag-ingat ka. Sige, galit na galit siya. Babalik ako. Kukuha ako ng kutsilyo. Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Kinagat na naman niya yung isang isda. Susubukan naming buksan ang bitag na to at sana makalabas siya. Mukhang kailangang sirain ang isa pang bitag. Grabe, hindi ako makapaniwala. Ayan, nakuha ko na. Sige, lumabas ka na. Pakiusap, lumabas ka na. Doon ang butas. Pakiusap, lumabas ka na. Uy, dahan-dahan. Nandyan siya sa tabi ng butas. Ayan. Ayan na siya, grabe. Oo, tingnan mo, Diyos ko. Oo, lumayas ka na dito pare. Tignan nyo to, ang astig. Tingnan nyo doon. Tabi niya pare, galit na galit na to. Ano bang meron sa mga buhaya at palagi silang pumapasok sa mga bitag natin? O ayan siya. Mas malaki talaga iyan, doble ang laki niyan kumpara doon sa nakita natin sa huling video. Ayan na, kailangan nating bumalik ngayon. Maraming isda sa bitag at inatake pa ang isa. Sana maligtas pa natin siya. Tingnan mo, dumudugo siya. Kawawa talaga itong isda. Halika, ililigtas ka namin. Parang sinodontis siya. Tignan nyo, ang ganda ng isda mga tol. Pero oo, siguradong kinagat siya ng buwaya doon. Lalangoy ba siya? Ayun, lumalangoy na siya. Tingnan mo to, grabe, napakalaking uri ng chichlid yan. Sa palagay ko, hindi siya kinagat ng buwaya, may dalawa tayong tilapia at isang spotted tilapia. Ang wild nun. Alam mo iniisip ko? Matapos mahuli ang buwaya at malaman na nandoon ito,
Nung inilagay natin ang unang bitag, malamang sinubukan niyang kunin ang tilapia, tapos kinuha lang niya ang bitag at tumakas. Nagulat ako, akala ko makakahuli tayo ng malaking isda. Para sa natitirang isda, ibabalik natin siya sa imbornal. Nakahuli tayo ng buhaya gamit ang bitag ng isda. Sana mabuhay siya. Isa siya sa mga paborito kong isda na nahuli dito sa imbornal. Mukhang ayos naman siya, parang wala namang pinsala. Isang timba na naman. Panalo na naman tayo mga tol. 4 na bitag sa 24 na oras, grabe. Uuwi na natin lahat sa bahay ko para ilagay sa likod bahay na pond at mga aquarium. Kung gusto niyong bumalik ako dito at maglagay ng bitag ng isda 24 na oras, bumaba lang kayo at ipaalam sa akin. Pero sa ngayon, magkikita-kita tayo sa bahay ko. Nakauwi na tayo at nandito tayo sa fish room kasama ang anak ko, si Happy, ang popper fish. Nakuha na natin lahat ng isda mula sa bitag at ilalagay ang ilan sa aquarium. May nahuli pa tayong 2 clown knife fish. Ang gaganda ng mga to at ilalagay na natin sila sa aquarium na to. Ayan na yung isa at ayan na yung isa pa. Grabe, tingnan nyo yan. Mayroon tayong 2 clown knife fish at isang astig na playo na hindi ko alam ang klase pero ang ganda ng itsura. Ilalagay din natin siya sa aquarium. Sige, pasok ka na kuya. Mag-comment kayo sa baba kung anong klaseng fly ko yan. May misteryosong catfish dito na di ko alam ang uri pero ilalagay rin natin siya sa aquarium na ito. Ayan na siya at alam ko na ang gagawin natin. Sinodontis. Sa likod ko may malaking anti-100 at 25 at ilalagay bilang bago niyang maliit na tahanan. Sana makabawi siya at kapag nangyari yon, maililipat natin siya. Kaya i-update namin kayo. Mag-comment kayo sa ibaba ng pangalan para sa kanya. Mga kaibigan, nandito tayo ulit sa Mystery Pond kasama ang maliit na Sinodontis. Meron tayong 2 albino placos, mas lalaki sila dito. Wow, tingnan nyo mga kaibigan, may 2 tayong astig na cichlids. Green tier ito. Yung isa, di ko alam kung ano siya. Isama na lang natin sa Oscar Army. Ito na ang huling 2 isda na idadagdag natin. Babagay sila dito. Meron tayong maliit na puffer fish. Di ko alam ang klase pero astig siya. May maliit tayong baby fire eel. Nandyan na ang eel at puffer fish. Grabe mga kaibigan, ang wild nun. Kung nag-enjoy kayo, like at subscribe na lang. Kita-kits na sa susunod. Paalam!